Usapang politika tayo ngayon kasi ang init ng issue. May interview si Boy Abunda kay Senator Rodante Marcolita at ang daming bomba na binitawan. Tanong agad ni Boy, si Martin Romualdez ba ang alleged mastermind nitong gulong ito? Sagot ni Senator Marcolita, isa siya, sa maaaring mapinpoint, tapos hinamon niya si Senator Ping Lacson, sabi niya this is high time for Senator Ping Lacson to call him, panahon na daw para paharapin siya sa Senado. Naglabas kasi ng statement si dating Speaker Martin Romualdez, at sa unang beses, kita ng publiko na parang may bitak na ang relasyon nila ni PBBM, tama ba yung nababasa natin, sabi ni Marcolita? Tama naman yun kung pagbabasehan yung revelations ni Zoldico, kasi si Zoldico daw, nag-aliga na may 100 billion per year na ini-insert sa budget, 100 billion, taon-taon daw. Bakit biglang nagsalita si Romualdez? Sabi ni Marcolita, na-trigger daw yung statement ni Romualdez kasi balitang naaresto si Zoldico sa Czech Republic, pero may duda siya, sabi niya kung talagang naaresto siya talaga. Sa akin kakaiba may pagdududa ko, kasi matagal na raw naglalabas ng revelation si Zoldico, pa-installment nga raw, he spilled the beans already, sabi ni Senator. Bakit ayaw ipatawag si Zoldico? Ayaw daw ipatawag ni Senator Lacson si Zoldico sa Blue Ribbon Committee, reason, interparliamentary courtesy, sabi ni Marcolita, sinabihan niya si Lacson, nilabas na ang bansa natin, you're still respecting interparliamentary courtesy, saan ka naman nakakita ng ganun, kasi daw ayaw nila talaga magsalita si Zoldico. Pero may solusyon si Marcolita, sabi niya, pwede naman daw mag-secure ng sworn statement si Zoldico sa Europe, ay pa-apostil lang, recognized na yan ng Supreme Court natin, pag na-apostil, pwede na siyang humarap sa committee kahit Zoom lang, bakit hindi mo gawin, isang potential witness siya, sabi ni Senator. Ang dami raw sinabi ni Zoldico, dinadala yung mga male-maletang pera sa bahay mo, sa ganito, kaya dapat lang daw talaga humarap, sabi pa ni Marcolita. Ngayon kapag nahuli, kung nahuli talaga, magkakaalaman dito. Kaya raw gumawa ng statement si Romualdez, kasi parang sinasabi niya, sige nasa sa inyo.ehd laglagan na tayong lahat, parang ganun ang ibig niyang sabihin, I cannot be the fault guy, ibig niya sabihin, merong mas mataas sa kanya. So yun ang punto ni Senator Marcolita, may mga tao na involved, may 100 billion na usapan, at may takutan na mangyayari kung lumutang lahat ng testigo. Kayo, anong tingin nyo, totoo kayang may mas mataas pa kay Romualdez, o palusot lang ito? Samantala nagsasagawa na umano ng headcount si House Majority Leader Sandro Marcos habang papalapit ang inaasahang botohan sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Batay sa ulat ng Bilyonaryo News Channel, BNC, sinasabing nakikipag-ugnayan umano si Sandro sa ilang mambabatas sa Kamara upang alamin ang bilang ng posibleng susuporta sa impeachment sa oras na dalhin ito sa plenaryo. Ayon sa isang source na nakausap sa ulat, parang nagpaparamdam siya sa mga congressman, parang naghe-headcount. Bagamat hindi pa kumpirmado ang naturang hakbang, inilalarawan ito bilang bahagi ng paghahanda sa nalalapit na yugto ng proseso, ang plenary vote, kung saan kinakailangan ng sapat na bilang ng boto upang mayakyat ang kaso sa Senado bilang impeachment court. Sa ilalim ng umiiral na patakaran, kailangan ng hindi bababa sa 1/3 ng kabuuang miyembro ng Kamara, katumbas ng 106 na boto, upang maaprubahan ang Articles of Impeachment at tuluyang maisulong ang paglilitis sa Senado. Sa parehong ulat, nabanggit din ng source na maaaring may kaugnayan ang umano'y pakikipag-ugnayan ni Marcos sa mga pending na proyekto o pondo na tinaguriang For Later Release, FLR. Isa rin siguro sa reason kaya nagtatawag si Madjo ay yung FLR, baka ipinangako na lalabas na, ayon umano sa source. Kabilang sa mga pondong ito ang bilyon-bilyong alokasyon para sa mga proyekto sa ilalim ng Department of Agriculture, Department of Education, at Department of Health, gaya ng farm-to-market roads, school facilities, at medical assistance programs. Sa ngayon, nananatiling bahagi ng spekulasyon ang umano'y headcount, ngunit malinaw na umiinit na ang usapin habang papalapit ang isa sa pinakamahalagang desisyon sa kasalukuyang impeachment proceedings laban sa pangalawang Pangulo.